everyone sa mga andito. So welcome to our event for today. And syempre before I start, gusto ko munang makita kung sino yung mga hindi naka-open camera. Yung mga hindi naka-open camera dyan talagang tatawagin ko. So nakikita ko po kayong lahat. So hopefully lahat dapat mag-open camera. Syempre dapat kapag naka-open camera kasi we are showing respect sa ating speaker for today. Okay lang ba yon? So ngayon, okay lang ba na i-type mo dyan na Merry Merry Christmas kung ramdam mo na Merry talaga ang Christmas mo? Siyempre. So gusto ko munang makita yung mga muka ng mga Merry ang Christmas and dapat siyempre i-type mo dyan kung Merry ang Christmas mo first of all, okay? So, uy, shout out po sa'yo si Coach Leonard, si Coach Gary, si Coach Krisa, si Ma'am Lourdes, andito po kayo. Welcome to our event. So ang event po natin today is navigating operating costs in digital marketing. So itatakal po ng ating mentor kung gaano kaganda na andito tayo. So Merry Christmas kay Coach RJ and kay Coach Domingo. Welcome sa event natin today. So ngayon gusto ko lang makita kung asaan kayo ngayon, kung asaang lupalok ba ang mga andito sa Zoom natin. Okay lang ba na paki-comment kung nasaang ano ka ngayon? Nasaang bansa ka ngayon? So, pa-shoutout po kay Ate Vanessa from Greece. So, shoutout po sa iyo Ate Vanessa from Greece. Sobrang ganda diyan. Sobrang ganda ng lugar na 'yan. So, of course, bago tayo magtuloy-tuloy, ipapakilala ko muna ang sarili ko sa inyo. So, anyway, my name is Coach Ralph. So, I am 20 years old. I am a student dati pala, former student. So, right now, I am doing this opportunity full-time. So shout out po sa ating business partner from Saudi and Japan. Sino ba yung business partner natin dyan? So from Italy, shout out po dyan sa mga business partner natin dyan from Europe, from first world countries, from Asian countries, and welcome to our Zoom event for today. So ngayon, okay lang ba maramdaman ko kung gaano kagigil matuto ang mga nasa Zoom na to? Okay lang bang i-comment mo dyan nang ready na ako? Para at least malaman natin kung gaano naka-ready, matutunan yun. So ready na. So itong ipapakilala ko sa inyo, siya po yung magiging speaker natin ngayong gabi. And gusto ko all eyes and all ears tayo sa kanya. And of course, dapat naka-open cam talaga. Yung hindi open cam, yung tatawagin ko talaga. Yung mga hindi naka-open cam, nakikita ko kayo talaga dito. So gusto kong sabihin na ang ganda-ganda ni Mami Lourdes Guevara. Sobrang cute ng smile. And of course, si Kuya Alberto. Yan, Merry Christmas po dyan sa'yo. Yung lahat na naka-open cam is nakikita ko talaga. So, thanks now. You're welcome po, Mami. So, of course, kung ready na ang lahat, bago ko ipakilala ang speaker natin for today, let's watch this video. Took my chances, went the distance, will to survive. And he's watching us all with the eye.
Ayun, sobrang lupit ng intro video ni Mentor Jessica. So itong speaker natin ngayong gabi, isang Millionaires Club. Part din siya ng Elite Top 50 of Alliance in Motion Global Incorporated, Millionaire Maker, and of course, one of the multiple car achiever. Without further ado, and bigyan natin ng milyong-milyong virtual club. Let us all welcome Mentor Jessica May Peralta Rusay. Hello everyone. Thank you so much, Pogi, Pogi na Coach Ralph sa pag-introduce, very exciting and taas ng energy. Thank you, Tex, sa pag-share ng aking intro video. Hello everyone. Hello sa mga OFW leaders natin sa iba't ibang bansa. Hello sa mga hubbers natin dyan. Hello sa mga local leaders natin kung nasaan ka man ngayon. I hope you are doing very well and advance Merry Christmas sa inyong lahat. Merry Christmas! Ayan. Diba parang kailan lang nagsimula pa lang yung January 2024, ngayon magki-Christmas na naman. Tama, diba? So, ang bilis ng panahon, ang bilis ng oras, ang bilis ng mga araw, ang bilis ng mga buwan matapos. Kaya kailangan talaga natin bigyan ng importance ang bawat araw kasi lumilipas agad-agad, 'di ba? Natulog pa lang tayo January pa lang, ngayon December na, 'di ba? So again, kailangan natin bigyan ng importance ng value ang bawat araw. 'Di ba? Magtatapos na ang 2024. Kumusta ang 2024 mo, mga kapatid? Ayan. So, hello muna sa mga nandito. Hello, Brian. Hello, Sir Alberto, Angelita Dagatan, Krisa, Christina Ubalde, Danica, Gary, hello. Si Infinix, hello. Isabel, Ivy Adan, Jomar, hello. John, Betania, John Paul, Jule, Junaline, Kenneth, Leonard, Lourdes Guevara, Luz Viminda, hello Ate Luz, Marilyn, Boss RK, Mentor Jerwin, Nico, Mike Janelle, Ralph, RJ, Seth, Irene, Domingo, Vanessa, and Dolores. Hello everyone. I hope okay kayong lahat dyan. Hello. Merry Christmas kung nasaan man kayo ngayon. So, I would like to thank everyone sa oras na binigay nyo ngayon kasi this is very important na maintindihan mo kung paano pinapatakbo ang isang digital business. Okay, so ang ginagawa po natin ay isang negosyo kung saan nasa online tayo, okay? Pero hindi po ito tulad ng isang traditional na negosyo na marami kang dapat bayaran. Yun. Pero kailangan mong maintindihan yung buong picture, yung big picture, kung paano mo siya papatakbuhin, okay? Para ma-educate ka at maintindihan mo kung paano ka maging successful dito. And para mawala din yung mga misunderstanding, 'di ba? Yung mga ganyan. Tapos maintindihan mo talaga kung paano siya nagra-run sa araw-araw and paano ka makakaambag sa pagpapatakbo ng digital business and ano yung pwede mong magawa. Ano yung mga dapat mong gawin? Ano yung mga hindi mo dapat gawin? And ano yung mga tamang mindset para talagang umasenso ka dito? Okay, so sana ako muna yung apple of the eye nyo, all ears, all eyes muna kayo, especially sa mga OFW leaders natin dyan, sa mga hubbers, local leaders, para maintindihan nyo talaga kung paano kami naging successful, ano yung tamang mindset, and bakit maganda ang digital business. Okay, so mag-share screen po ako. Ayan, okay. So nakikita po ba, host, ang aking screen? Ayan, so malinaw ba? Malinaw naman, loud and clear ako, host, and nakikita yung slides. You are loud and clear po and maganda po yung slide. Okay, thank you, host. Ayan, so pagpatuloy na natin. So welcome everyone sa ating special training for today, Navigating Operating Cost in Digital Marketing.
So, kailangan mong maintindihan to para hindi ka, alam mo yun, hindi ka, para saan ba to? Bakit ako magbabayad? Bakit ganito? Bakit ganyan? Para mawala yung mga tanong na ganyan. So, dapat alam mo to. Okay? Ayan. So, ako po si Jessica May Peralta Rosal. I'm a Millionaires Club, Global Ambassador Prime, Cars Achiever, Travel Achiever, part po ako ng Speakers Bureau, Hubs Owner, top 1 ng Project High Prime Season, top 1 ng Technocrat, top 500 in Global, part po ako ng top 50 elite ng buong company, Technocrat Council, and founder ng Billionaires International Family. Ayan. So, pag-usapan natin yung operating cost. Okay. So, ano ba ang sinasabing operating cost? Kasi yun ang nasa title natin. So, operating cost are the expenses a business incurs to run its day-to-day operation. So, ibig sabihin, ito yung mga binabayaran, okay, mga binabayaran ng isang negosyante para yung business niya tumakbo araw-araw. Okay, ulitin ko, para ang isang negosyante, may negosyo siya, and may kaakibat yon na mga kailangan bayaran para yung negosyo niya tumakbo araw-araw. Yun ang operating cost. Babayaran mo siya para yung negosyo mo tumakbo. Okay. Tumakbo siya or mag-operate siya every day. Okay? Or mag-exist siya every day. Okay? Ayan. So, yan. Eto, medyo madugo-dugo to. Himay-himayin natin. Operating costs are associated with the maintenance and administration of a business on a day-to-day basis. Operating costs include direct costs of goods sold and other operating expenses, often called selling, general, and administrative, which include rent, payroll, and other overhead costs, as well as raw materials and maintenance expenses. Operating costs exclude non-operating expenses related to financing such as interest, investments, or foreign currency translation. So, ano ibig sabihin? Ayan, hihimay-himayin natin ha. Ang operating cost, ito po yung binabayaran para sa maintenance and administration ng isang negosyo araw-araw. So ano po yung maintenance na sinasabi? Ano yung babayaran sa pag-maintain ng negosyo? So unang-una may renta, tama 'di ba? Kasi yung lugar kung saan mo ilalagay yung negosyo mo, yung opisina mo, yung kuryente mo, yung tubig mo, 'di ba? Ano pa, kuryente, tubig, yung drinking water, dispenser, 'di ba, ng mga empleyado mo, yung pasahod mo, 'di ba? Ano pa? Nakalagay pa dito yung payroll, yung pasahod mo. And aside from that, kailangan mo rin bayaran yung pag-administer. Ano ibig sabihin nun? Yung taxes and fees sa gobyerno, yung mga legalities, yung permits, yung pag-renewal, kasama po yan sa administration. And aside from that, babayaran mo pa yung supervisor, yung secretary mo, di ba? Kailangan mo din bumili ng mga papel, ng mga kailangan sa opisina, yung printer, yung mga lamesa. O, kailangan mo yan kasi nagninegosyo ka. So, yan po ang binabayaran ng mga operating costs sa para ma-run mo or maging maayos ang negosyo mo everyday. Ayan. So, aside from that, syempre, nandyan din yung babayaran mo na, for example, may product ka. Okay, for example, let's say kape, yung product mo. So, ano yung operating cost para magkaroon ka ng isang product na kape? Of course, kailangan mo ng coffee beans. Tama, di ba? Yung coffee beans, galing saan? Syempre, galing sa, sa ano, sa, sa plant na kape. Di ba? Ayun. So, uumpisahan mo sa pagtatanim ng kape. Tama? Sa fertilizer, sa taong mag-aalaga nun, hanggat sa pagpapalaki, hanggat mamunga ng coffee beans, hanggat hanggat makuha yung coffee beans, at iisipin mo pa yung babayaran mo sa pag-extract ng kape doon sa coffee beans. Tama, di ba? Yung planta, yung machine, yung mga tao, manpower ng factory para magawa yung kape. Ano pa, aside from that, yung uniform ng tao para maging malinis yung kape, di ba? Yung pasahod mo sa mga factory worker. And aside from that, yung ano pa po, yung
yung packaging ng kape. 'Di ba? Ano ba yung itsura ng packaging? Ang sinasabi kong packaging, yung lalagyan ng kape, ano yung color, ano yung design, ano yung font, 'di ba? Ano yung layout, ano yung picture na nandoon sa kape na yun. At gaano naiiba ang kape mo sa kape ng iba. So, yun po yung mga binabayaran na operating cost para magkaroon ka ng isang negosyo na magtuloy-tuloy everyday. So, kailangan mong lawakan ang pag-iisip mo as a negosyante. Kasi nagnenegosyo ka. Walang negosyo na walang kapital, that's number one. And wala ding negosyo na hindi ka nagbabayad ng mga operating costs. 'Di ba? So, you're a big-time businessman. Hindi po ito pipitsuwing negosyo. So, dapat maintindihan mo na if you want to have a business, you need to understand na meron kang babayaran na operating cost. Okay. So, eto, binibigyan kita ng example kung ano yung binabayaran ng isang negosyante. For example, nagma-manufacture ka ng kape, 'di ba? May pagawaan ka ng kape. So, ano yung big picture kung anong binabayaran mo doon? So, yun po yung gusto kong maintindihan nyo. So, negosyante tayo, we have capital for business, and we also have operating costs. Okay? So, dapat maintindihan mo yan. You are a big businessman. Kung as a big businessman, matik na, normal na, para magtuloy-tuloy yung negosyo mo, may kailangan kang bayaran na operating cost. Alright? Okay. Wala pa po dito, ito nakalagay dito, operating cost exclude. Ibig sabihin exclude, hindi siya kasali. Itong financing. Anong financing? Baka may loan. Baka yung manufacturing plant may loan. Para alam mo yun, added capital or yung capital ni loan. Syempre, nag-i-interest yun. Ano pa, yung investment pa, kunyari may capital siyang kinuha and 10% nun dilagay sa ibang investment. So may mga ganun din. Ano pa, foreign currency translation. For example, yung manufacturing company nag-expand sa ibang bansa. Tama, di ba? So, example, nag-expand ka sa US. Tapos ang capital mo, peso, sa US dollars. Di ba? Syempre, pag binayaran mo yung ano doon, yung expansion, magkano? Times ano, 'di ba? Ang $1 ngayon is 50 pesos o times 50 yung babayaran mo. Ganun po yung operating cost. So dapat malawakan mo yung pag-iisip. Once you're a businessman, you need to understand and you need to accept na may kaakibat ang negosyo mo na operating cost. May babayaran ka talaga. Okay, para lumago yung business mo. Alright? And ito pa po, bigyan kita ng sample ng operating cost. Ito, while operating costs generally do not include capital outlays, ito daw yung capital, hindi siya kasama dito sa operating cost. They can include many components of operating expenses. Ano example? Number one, accounting and legal fees. Diba? Siyempre, para magkaroon ka ng tamang computation ng mga pumapasok na pera at lumalabas, kailangan mo ng accounting staff. Okay, so babayaran mo yung accounting. Ano ba yung i-hire mo? Yung underboard or yung naka-board exam? Yon, syempre, kung gusto mong tama yung computation at maayos at professional, kailangan mong i-hire yung pasado sa board exam. So, dapat CPA. Magkano ang sahod ng isang CPA? Aside from that, syempre, legal fees. Ano yan? Yung babayaran mo sa BIR. Tama, di ba? Sa DTI. Sa government fees. Di ba? Bank charges. Ano yan? Syempre, magpapadala ka ay magsasahod ka sa mga sa mga tauhan mo. Syempre, magbubukas ka ng checking account, magbubukas ka ng bank account sa bangko. Anong bangko ba yan? BDO ba? PS Bank? BPI? So marami pong iba't ibang bangko at lahat sila may mga kaakibat na bank charges. Okay, aside dyan, sales and marketing cost. O, paano mo binibenta yung product mo? Paano mo siya minamarket? Kung minamarket mo siya na may commercial advertising sa TV,
or may billboard ka pa, magkano yung dapat mong bayaran dyan? Magkano isang artista, milyon ang pinapataob mo para i-advertise ang ano mo, ang negosyo mo, 'di ba? Travel expenses, for example, gusto mo madagdagan bago ka mag-put up ng isang produkto na kape, pupuntahan mo muna yung farm ng kape, 'di ba? Ng coffee beans. So that's an additional expense. So aside from that, ano yun? Kung gusto mo pang magdagdag ng mga farm para makapagkuhanan ng coffee beans, kailangan mo rin po mag-visit ng another farm. Ang tawag doon, ocular expense. And aside from that, kailangan, for example, gusto mo mag-expand ng negosyo, di ba? Punta ka sa Hong Kong, punta ka sa Taiwan. Siyempre, nandyan po yung travel expenses. Aside sa babayaran mo sa eroplano, nandyan yung hotel, nandyan yung pagkain mo, 'di ba? Ano pa, nandyan yung load mo, yung cellphone mo, 'di ba? Yung babayaran para magkaroon ka ng magandang communication. So, lawakan mo yung pag-iintindi sa pagiging isang negosyante na meron po talaga nito. So, entertainment cost, ano ibig sabihin yan? For example, meron kayong company event, 'di ba? O sino yung i-hire mong artista ni entertainer, 'di ba? O baka gusto mo mag-KTV o gusto mo inom-inom lang. So nandiyan po 'yan. Yan po yung mga operating costs. Kailangan yan bayaran para ma-maintain yung negosyo mo at magtuloy-tuloy siya. Eto, marami pa, non-capitalized research and development expenses. Kung gusto mo for example, mag-hire ka ng team para i-check yung negosyo mo, para, mag-project siya, magkaroon ng projection in the next 3 years, 5 years, 10 years, yan po yung mga babayaran mo. O office supply, o di ba, yung mga lamesa, yung mga computer, ano ba yung computer yan? Laptop ba, iMac ba, HP ba, ano ba yan? Di ba? Renta sa building, renta sa opisina, repair and maintenance cost. For example, yung mga pintura sa opisina mo, nawawala na, di ba? Yung wear and tear ng mga lamesa mo, yung tiles, baka na umaangat na, o di ba? Yan po yung mga kailangan mo. Maintenance, yung mga security guard mo, yung mga janitor, yung pagtatapon ng basura, kailangan po yan, binabayaran din po yan. Utility expenses, yung paglilinis. 'Di ba? Paano ma-maintain ang cleanliness ng isang lugar, ng isang opisina? Kaya mo bang magtrabaho na madumi ang opisina mo? 'Di ba? Siyempre hindi. Ano ba? Salary and wage expenses. Pasahod. Paano ka magpapasahod? Magkano ang isang staff? Magkano ang sahod ng isang janitor? Magkano ang isang sahod ng isang staff lang ng isang team? Magkano ang pasahod ng isang supervisor? Magkano ang pasahod ng isang secretary mo? 'Di ba? Magkano ang pasahod ng mo? For example, vice president mo, 'di ba? At magkano ang sahod mo, 'di ba? Yan po ang operating cost. Okay, so dapat mong maintindihan, again, if you are a businessman, you need to accept that this is necessary, kailangan mo tong bayaran, kailangan mo siyang maintindihan para magtuloy-tuloy ang negosyo mo. Ano pa? Operating cost also include the cost of goods sold, which are the expenses directly tied to the production of goods and services. So ito po yung sinasabi ko kanina. So say for example, 'di ba sabi ko gusto mo magkaroon ng manufacturing business ng isang kape. O 'di ba? So ano yung meron doon? Ito number 1, direct material cost. Kailangan mong babayaran yung mga materials para makabuo ka ng isang produktong kape. So ano 'yon? Yung coffee bean, yung fertilizer ng coffee plant, 'di ba? Tawag nito, yung pasahod mo doon sa nagtatanim, nag-aalaga ng kape. Paano kung binagyo ka? 'Di ba? Naubos lahat ng yung tinanim na coffee beans, 'di ba? Direct labor, aside sa babayaran mo doon sa nagtatanim ng kape, babayaran mo din yung mga tao mo sa manufacturing plant. Kung paano nila ina-assemble yung kape, paano nila, alam mo yun, yung nag-ooperate ng mga machine. Ito pa, rent of the plant or production facility. For example, yung manufacturing plant mo, hindi mo sarili yung building, nagre-renta ka lang doon, kailangan mo din yung bayaran. Ano pa? Benefits and wages for the production of workers. Yes, kailangan yan.
yung pasahod mo sa mga gumagawa ng kape. Aside from that, yung mga incentives pa nila. O tulad ngayon na December, merong 13th month bonus, 'di ba? So kailangan mo yung budgetan. Ano pa, repair cost of equipment. For example, yung machine na pumipiga ng coffee bean para lumabas yung liquid ng kape. O, yan, nasira. Anong gagawin mo? Siyempre, paparepair mo, 'di ba? It's either ipa-repair mo o bumili ka ng bago, 'di ba? Ano pa, utility cost and taxes of the production facilities. Yes. Alam niyo ba guys, yung mga machine na gumagawa ng kape, ng mga sabon, may tax din po 'yan. O, 'di ba? So, ganyan po kalaki ang kailangan mong bayaran pag nagnenegosyo ka. So, dapat maintindihan mo ulit na you're a big businessman. And if you're a big businessman, dapat matik na yan, accepted mo na meron kang babayaran para magtuloy-tuloy yung business mo. Okay, ito. Bigyan kita ng example. This is an example operating cost ng isang manufacturer, a small manufacturer. Okay? So, ang sales and revenue niya is $225,000. Okay. And magkano yung nabenta niyang goods? $75,000. Yan ang nabenta niya. Okay. Ngayon, yung gross profit niya is $150,000. Kasi yung total na revenue na ano niya, nakuha niya is 225,000. So, ibabawas mo yung 75,000 kung saan yan po yung tawag nito, yung kailangan mo, yung binayaran mo para mabuong, kunyari, yung nabenta mo, yun yung kailangan, yun yung binayaran mo para mabenta mo yung product na yun. Okay? O, yan. So, ang gross profit mo is 150,000. O, pagkano yung pasahod mo? $90,000. Yung renta mo sa building is $10,000. Bayad mo sa advertising and marketing, $4,000. Bayad mo sa insurance, kasi may insurance yung building, may insurance yung mga machine mo, may insurance yung ikaw, may insurance ka, may insurance yung mga tauhan mo, $6,000. Office supplies, $5,000. So, ang total operating expenses mo is $115,000. O, aside from that, meron ka pang interest na $1,000 at may taxes kang babayaran sa gobyerno na $2,500. Kaya ang neto mo na lang, ang totoong natira sa iyong pera ay $31,500. O, 'di ba? So, kung makikita mo, ang dami palang binabayaran na operating cost. Yes, kapatid, kaibigan, classmate, kabayan. Yan po ang totoong senaryo kapag nagnenegosyo ka. So, kung makikita mo, ang sales revenue is $225,000. Pero doon sa pinakababa, nakikita mo yung net income, magkano na lang yung natira after mabawas lahat ng operating cost. It's only $31,500. Yun. So, dapat maintindihan mo, kung isang negosyante, di ba, a traditional businessman, matik na sa kanya, accepted niya na may babayaran siya at ito lang ang neto niya. Dapat tayo din, as digital marketers na nasa digital business, dapat maintindihan mo din na may binabayaran ka din para magtuloy-tuloy yung negosyo mo online. Okay? Ayan. So, imagine mo, types of operating cost, $115,000 ang operating cost niya. Okay, is equal to 6,756,742.18 Philippine pesos. Ang operating cost nito ay nasa 6.7 million pesos. Oh, this is just a small manufacturing facility. Imagine mo, 6.7 million ang operating cost ng isang small manufacturing facility. And this is just an estimate. It can go higher. Okay, so dapat maintindihan mo na meron po talagang binabayaran. Okay, ano yung magandang balita? I have great news for everyone, lalo na sa mga OFW leaders natin, sa mga hubbers, sa mga local leaders. I have great news for you. Once you become a part of Digital Biz, you do not have to pay for all of this operating cost.
O, 'di ba? Magandang balita ba? Pa-type naman siya ng great news. Great news, o 'di ba? Kapag naging parte ka ng digital biz community, hindi mo kailangan bayaran lahat 'to. Okay? Hindi ka magbabayad ng 6.7 million na operating cost. Okay? Hindi 'yan. Hindi ka magbabayad ng ganyan. Okay, so gusto ko lang sa'yong ipakita gaano kaswerte kapag pumasok ka ng digital biz na ang isang traditional na negosyante na di ba yung example is from maliit na manufacturing facility, 6.7 million ang binabayaran na operating cost. Pero ikaw, pag naging part ka ng digital biz, hindi ka magbabayad ng 6.7 million na operating cost. Pag-uusapan natin kung gaano ka kaswerte. Okay? Digital biz is a very cost-effective business because, o, 'di ba? Bakit ano ba ibig sabihin ng cost efficient? Tawag nito, yung babayaran mo na 6.7 million na operating cost, hindi mo siya babayaran dito. That's number one. Number two, minimal lang po ang babayaran mo. Minimal, few, very few na operating cost lang. Okay? At kayang-kaya mo to. Ang isang ordinaryong tao, kahit nga po drop out, kahit walang pinag-aralan, kaya po itong kaya po itong bayaran at kayang magtuloy-tuloy sa negosyo ng digital biz. Okay, kahit wala kang pinag-aralan, hindi ka graduate, di ba? Kaya mo itong patakbuhin. Okay? Unlike po sa mga traditional business na dapat meron kang magandang background, alam mo yon, may masteral ka, may doctoral ka para mapatakbo mo ang isang malaking negosyo. Ito pong digital biz, you don't have to be a graduate. It doesn't matter kung anong background mo. It doesn't matter kung anong age mo. As long as nagte-training ka, as long as nandito ka ngayon para maintindihan mo kung paano siya patakbuhin. Okay? Ayan, yan. Next. AIM Global Group of Companies has been paying for this operating cost. You do not need to pay for this. So again, once na naging part ka ng digital biz, hindi ka na magbabayad ng mga to. Okay, gusto kong maintindihan mo, kapatid, gaano ka kaswerte. Hindi mo na to babayaran. Number one, legality sa government. Yung mga permits, BIR, DTI, SEC, hindi mo na yan babayaran. BIR taxes, hindi ka na magbabayad niyan. Hindi ka na magbabayad ng tax because nag-open ka ng isang negosyo. Kasi yung company na natin na nagbabayad niyan. Number one, produkto. Hindi mo na siya iisipin. Hindi ka na mag-iisip kung anong klaseng product ang ibebenta mo. Hindi ka na mag-iisip kung ano yung mga ingredients ng product nun. Hindi ka na mag-iisip kung saan mo kukunin yung raw materials ng product na yon. Okay? Hindi mo na yan iisipin. Kasi binigay na sa'yo, inayos na nila, ginawa na ni na Doc Ed, pinag-isipan na nila yan. Okay? Another thing, services. Hindi mo na iisipin kung paano mo to gagawin. Kasi meron ng mga mentors and coaches, especially credible na mga tao, na magtuturo sa'yo kung paano mo to gagawin. And they give service to you. They give trainings. They give assistance. Okay? Another one, innovation of system and products. Hindi ka na mag-iisip kung paano mag-i-innovate. Ano bang innovate? Kung paano mo i-upgrade yung system, kung paano mo iti-tweak na mas maging modern yung kampanya, kung paano innovation, kung paano ka makikibagay sa new trends ngayon, sa mga bagong uso ngayon. Hindi mo yan iisipin. Ang gagawin mo, sasabay ka na lang. Okay, kasi pinag-isipan na yan ni na Doc Ed, ng mga training team ng ating mga vice presidents, pinag-isipan na yan ni na Mentor Joseph Lim. Okay, social media tie-ups, hindi mo na yan iisipin. Kasi nakipag-partner na nga yung ating company sa TikTok, sa Lazada. Sila na po nakipag-usap, sila na nagbayad ng mga sila na nakipag-negotiate, sila na nagbayad ng mga fees, tapos sila na po nagpirma ng mga kontrata. Okay, so dapat maintindihan mo yan. Ginawa na ng company lahat para sa atin na ang gagawin mo na lang talaga is gawin yung business. Okay? Another thing, company office. Hindi ka na magbabayad ng renta sa head office natin. Ilan ang palapag ng office natin? Ang dami po. Mayroon tayong 3rd floor, mayroon tayong 4th floor, mayroon tayong 7th floor, mayroon tayong 15th floor. Ang dami po na nirerentahan na
office ng company. Meron din po tayong sariling building sa Cebu. Meron tayong sariling manufacturing plant, 'di ba? Ano pa, aside from that, sa Project High, meron po tayong opisina. Saan po yun? Sa 18th floor, o 'di ba? Dalawa pong unit sa 18th floor ang office ng Project High. Sa Bicol naman po, meron tayong sariling opisina sa Daraga, sa Tagas. Hindi ka na po magbabayad niyan. Okay, ano pa? Training, o 'di ba? So yung mga training given na, hindi mo binabayaran yung mga nagtuturo, hindi mo binabayaran yung mga speakers. Walang bayad, hindi mo na siya binabayaran. Ano pa? Administration staff, hindi ka na nagbabayad sa mga tauhan sa opisina para ma-assist ka sa mga concerns mo. Ano yung mga concerns usually? Pag-retrieve ng password, pag-claim ng Sodexo, pagbili mo ng mga products, 'di ba? Ano pa? Pag-aayos ng mga IDs mo or kung ano-ano pa man. Hindi ka na po magbabayad sa staff niyan, hindi ka na magpapasahod. Ano pa? IT manpower, ito po napaka-importante kasi online tayo. Gaano kagaling ang ating company na meron tayong sariling distribution tracking center. And sa distribution tracking center natin yun, pwede tayong mag-encash ng pera. At meron din po tayong Easy Shop at OVI Shop kung saan pwede tayong bumili using our credit card, using our debit card, and kahit nasaan ka man sa ibang bansa, kahit nasaan ka man sa buong mundo, kaya mo siyang i-access. 'Di ba? Imagine the security of that website na pag kiniin mo doon yung details ng credit card mo, hindi siya mahahack. 'Di ba? Napoprotect siya. Magkano ang bayad nun? Binayaran na po yan ng company natin. Hindi ka na po yan magbabayad. Another thing, ito pa, ito encashment facility, Easy Shop, online payment, credit card payment, Bibo. Magkano ang binayad, nilabas ng company para magkaroon tayo ng Bibo? Milyon, billion po yung nilabas ng company para magkaroon po tayo ng fintech division. Yung Bibo natin na parang GCash, na kahit sa ibang bansa pwede ka mag-encash ng pera, malaking capital po yan, malaking operating expense ang binayad dyan ng company. Ano pa, distribution tracking center, yung website natin, international expansion. Hindi ka na magbabayad or mag-iisip pa kung paano ka mag-expand sa US, sa Europa, sa Africa, sa Hong Kong, sa Taiwan, sa kung saang bansa. Kasi yung company na po nag-iisip natin, meron silang division for expansion. Ano pa? Company incentives. Di ba meron tayong mga incentives, yung mga get 3, get 4, get 5? Imaginein mo, magkano yung dinadagdag na income sa atin kapag nakuha mo yan. O hindi ka na mag-iisip yan, hindi na yan galing sa bulsa mo. Travel incentives, magkano nilalabas ng company para mabigay sa'yo yung free travel mo. Free travel sa Boracay, free travel sa Palawan, sa Bohol, saan? Sa Hong Kong, di ba yung mga ganyan? So, kailangan mo siyang maintindihan na once you become a part of digital biz community, eto na yung mga package of benefits na nakuha mo. Hindi mo na siya kailangan bayaran. Ano pa? Actually, very soon, magkakaroon tayo ng car incentive na, alam mo yon, pwede ka nang maglabas ng kotse gamit yung gamit yung company, ganun kalupit, o 'di ba? Ano pa, Plaxi Sodex, o 'di ba? Asa yung Sodex ko dito? Ayan. So meron po tayong Sodexo. So yung company na po natin na nakipag-tie up sa Sodexo para magkaroon tayo niyang free gift check na yan at magamit natin saan? Sa grocery ng Mega Mall, sa grocery ng Robinsons Marketplace, tapos kung gusto mong bumili ng mga sapatos, mga ganyan, magagamit mo na siya. Kahit wala kang cash, pakita mo lang yung sa Dexo, pwede mo na siyang mabili. Ano pa? Alive Foundation. Ito pinaka-importante. So, meron po tayong Alive Foundation na kung saan tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo, sa mga Home for the Aged, sa mga batang lansangan, sa mga basta lahat ng mga kailangan tulungan sa Pilipinas at pati sa ibang bansa, especially sa Africa. Meron tayong Alive Foundation na sila yung tumutulong. So a certain part of our income goes to the Alive Foundation. So imaginein mo, hindi ka na yan mag-iisip na, ay gusto kong makatulong sa ibang tao, paano kaya ko to gawin? 'Di ba? Company na po ang gumagawa niyan para sa iyo. Alright? And recognition. Imaginein mo, company events and recognition. Ilang beses nagpapa-event ang company sa isang taon. We have 4 major recognition. Okay, we have ang alam ko, we have
the profit sharing, ang una, and we have the SEGE, Silver Executive and Gold Executive, and we have the Media Rally kung saan ina-awardan yung mga Millionaires Club, and we have that, last one is the Thanksgiving pag December. So, and by January, we have the kick-off. So, imaginein mo, magkano ang renta ng MOA Arena, magkano renta ng Araneta Coliseum. Aside from that, magkano ang bayad doon sa events coordinator, sa team na nagmamanage ng events, magkano yung bayad, di ba? So, kailangan mo siyang maintindihan na ito yung ginagawa ng company para sa atin. And yung babayaran mong operating cost dito is very minimal. Sobrang liit when compared sa ginagawa or binabayad ng company natin sa mga operating costs para magtuloy-tuloy yung negosyo natin. So, dapat mong maintindihan yan para maiwasan yung nagtatanong, yung mga tanong na, bakit ako magbabayad? Bakit ganito? Bakit ganyan? Di ba? Again, guys, you need to be educated sa business na pinasok mo. Okay? Ayan. Next. What are the few operating costs of digital biz? O, ito na po. Ano na yung mga minimal or mga konting babayaran mo para tumakbo yung digital biz mo? Number 1 is the account registration. Number 2 is the PMA. Number 3 is the new product policy. Number 4 is the advertising. Number 5 is the tax per encashment. And number 6 is the covers. Pero optional po ito. Okay? Anyan. Pag-usapan natin isa-isa. Account registration. So for account registration, under our health and wellness division, we have empowered consumerism. So pipili ka lang po dito kung ano yung sisimulan mo. Okay, we have 31 accounts, 200,000, 15 accounts, 100,000, 7 accounts, 50,000, 3 accounts, 20,000. Okay. And meron pa po dito, isa pa, we have the insurance division, the Orbix Victus International. We have the Max Orbix, 399,000. Max International, 219,000. Max Corporate, 129,000. Max Victus, 69,990. Enterprise, 29,990. And Essential Pro is 15,990. Pipili ka lang po dyan kung sa magkano ka magsisimula. And of course, we have our franchise division, the Matchin. And alam ko po, mga nasa 300,000 ang pag-franchise nito. And we have the newest one, which is the eCrowd Commerce or investment division. Anong meron dyan? Ito po, pwede ka po mag-invest ng 30,000 and 50,000. And meron po yan na 8% interest rate, okay? After 8 months. Alright? And we have the gold packages, 100,000 and half million, 9% interest rate. And we have the platinum package of 1M and 3 million, 10% interest rate. So, yan po yung mga account registration na pwede mong pagpilian. Okay, so kung nandito ka at meron ka, ang nabayad mo pa lang ay access fee, mas maganda magkaroon ka ng account registration, kausapin mo yung coach mo, yung nag-assist sa'yo na magkaroon ka ng access fee. Okay, so pipili ka lang dyan. Yan po yung isa sa mga operating costs mo. But this one is only one time lifetime. Isang beses ka lang maglalabas pero habang buhay kang makikinabang. Hindi mo kailangan mag-renew. Okay, again, ang account registration is only one-time payment and it's a lifetime business. Wala po tong renewal, walang expiration. Okay? Ayan, next. Number 2 is the personal monthly achievement. Okay, so this is the PMA. When you say monthly, ibig sabihin buwan-buwan. Okay, so ito po yung operational cost mo every month para tumakbo yung negosyo mo. So for example, ito, nakalagay dito, updated PMA requirements, members na 0 to 3 months old, wala ka pang munang babayaran na PMA, wala ka pang bibilhin. Pero yung mga members na 4 na buwan, pataas, okay, with accumulated income of 199,000 and below, kailangan mong bumili ng 500 pesos worth of product. 500 pesos lang po. Okay. Tapos yung product naman na yun, magagamit mo siya. Ang ganda po kayo ng mga products ng company. Lalo na po yung mga kape, yung mga sabon. Ang gaganda po. Very quality. Ayan, ano pa? Members with accumulated income of 200,000 and above, regardless of position, required PMA points is 0.3334. So, ang 0.334 po ay halos dalawang complete or dalawang C24/7 po yan.
Okay? So, sana po malinaw yan para every month po magkaroon po kayo ng PMA. So, bakit po nagbabayad ng PMA? Number one, nandito po, be the product of your own product. So, kailangan mong maipakita sa mga clients mo na okay ang health mo. Alright? Kasi, paano ka, di ba? Paano ka mag-aalok or paano ka papaniwalaan ng client mo kung ikaw sakitin ka, 'di ba? Umuubo ka, 'di ba? O parati kang may sakit. O 'di ba? Paano ka papaniwalaan? So you should be the product of your own product. Dapat gumagamit ka ng sarili nating product. Ano pa safety net? Kailangan mong bumili ng PMA kasi safety net 'yan ng company. Ano ibig sabihin? Ang isang company kapag lahat lang lumalabas ay pera, 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 walang product, malapit na po yan magsara. Okay, malulugi po yan. So yung company natin, why we are 19 years strong na, 'di ba? 19 years na po tayo sa industry because we have a safety net code PMA kung saan may mga umiikot na product buwan-buwan. Okay? Hindi po kasi pwedeng pera lang yung umiikot. Dapat may product po talagang umiikot within our system sa business natin kasi kumbaga, yan po yung anti-scam, anti-pyramiding law, 'di ba? Tapos aside from that, legit po na may business po talaga. Kaya hindi po pwedeng pera lang lahat yung umiikot. Alright? This is for the longevity ng company natin para magtuloy-tuloy at hindi magsara. Okay, number 3, points for rank up upgrade. So lahat po ng pini-PMA mo, yung mga products na binibili mo sa PMA, may mga points po yan kung saan pag naipon po yan, para po yan sa promotion mo for silver executive, gold executive, and global ambassador. Okay? And income from unilevel and stair step. So aside sa promotion mo, sa rank up mo, lahat po ng products na yan, at kapag bumili din po yung mga leaders mo, meron ka pong commission doon. Okay? So, and every 15th of the month po yan, binibigay ng company. Alright? So, ito po yung PMA. Dapat maintindihan mo siya na kailangan po talaga as an active member or distributor ng company, you need to buy your PMA monthly. Alright? Okay. And I think from 1st of the month to 15th of the month, ang nagpi-PMA po dyan ay mga gold executive and global ambassadors, while 16th of the month to end of the month, yung mga ordinary distributors and mga silver executives po yan. Okay? Ayan. So, ito po, napakagandang balita kasi kapag bumili ka ng PMA mo, meron kang plus na additional na product. O, diba? For example, ito, buy 2 of the same product and get 1 free. Imagine mo, yung pangatlong product mo, libre na siya. Okay, so this is the December holiday promo ng company, December 23, 26, and 27. Ayan. So, ako ang plano kong bilhin, yung vitamins ko na complete, kasi ginagamit ko po yan para ma-maintain yung aking normal na sa thyroid ko po, ma-maintain po yung aking thyroid glands. Complete po yung ginagamit ko, yung yellow na box. Bibili po ako yan bukas ng 2. Plus yung paborito kong kape na KOP Glow na may collagen. Ayan, bibili din po ako ng 2 bukas. So, kailangan nyo pong kailangan yung gumamit ng sariling product natin. Okay? Ayan. So, imaginein mo, nagbayad ako ng 2 complete, may isa akong libre. Nagbayad ako ng 2 KOP Glow, may isa akong libre. O, diba? Ganun kalupit ang ating company. Yan. So, meron na akong product, magiging healthy na ako, meron pa akong commission, meron pa akong points for rank up. O, diba? Plus, naka-PMA pa ako. Diba? So, dapat maintindihan nyo gaano tayo kaswerte sa company natin. Yan, number 3, new product policy. So, ito po, kapag may bagong release na product ang ating company, nagre-release po sila ng ganitong announcement na kailangan natin bumili ng bagong product. Okay? So, ito naman, kahit nasa Pilipinas ka at nasa ibang bansa, lahat ng company branches, nag-offer po yan ng NPP or new product policy. So sa ngayon po, wala pa naman ng bagong product. So abang-abang na lang po tayo sa magiging bagong NPP natin, if there will be one. So, yun. So ito naman po, hindi naman po ito monthly. Kapag may bagong product lang po.
Yeah, number 4, advertising to get quality clients. Okay, alam niyo naman po 'di ba, mga kapatid, kabayan, na kikita po tayo dito per client. Okay, so aside from selling products, kung gusto mo magbenta, pwede ka rin po kumita or mas malaking income natin kapag may mga clients tayo. Okay, so ngayon, ang tanong, paano ka ba kukuha ng clients? Pwede ka naman po mag-refer. Ang referral po, wala po yung bayad. So all you have to do is send mo lang lahat ng Facebook accounts. Kung onliner ka, send mo lahat ng Facebook accounts sa nag-assist sa'yo dito, tapos siya na po yung magkakausap. Ngayon, kung offliner ka naman, ipamit mo sa mentor mo yung mga taong gusto mong ipa-join dito. Si mentor mo na ang magpa-present niyan. Okay, so ngayon, kung gusto mo na mas mabilis at makuha mo yung mga quality clients talaga, pwede ka naman po magbayad sa advertising. Okay, ano po yung advertising? Ang advertising, ito po yung may video. Usually po, ginagamit namin yung video ni Mentor Joseph Lim, yung Rated Corina. May video siya, tapos binabayaran namin si Facebook para yung video na yun ikalat sa iba't ibang OFW na nakatira sa iba't ibang bansa. Okay, like for example, meron po dito 500 pesos per day for local advertising. Kung gusto mo makahanap ng makabuild ng local team or mga hubbers, pwede ka po magbayad ng 500 pesos per day para ma-advertise yung video na yon dito sa Pilipinas. So ngayon, pag nadaanan po ng video na yon yung isang Facebook account, mag-how po sila doon, magpo-comment, mag-heart, and yung ano na po, yung mentor mo na yung mag-reach out sa kanila for video call presentation. So yun po yung ginagawa namin. Meron din pong 1,000 pesos per day for Europe, USA, Canada advertising. Ngayon, kung gusto mo po na mas mabilis yung pera o mas madami yung kumuha, mas mga premium accounts yung makuha ng mga clients mo, 1,000 pesos po yung binabayad namin for advertising sa mga bansang to. Yun. For example, ako, 1,000 per day ang binabayad ko for Europe advertising. Ano yung mga countries sa Europe na ina-advertise? Sa 1,000 pesos po, nakakapag-advertise na po ako sa Austria, sa Germany, sa United Kingdom, sa Spain, sa Italy, sa France, sa Greece. Yan po yung mga countries na tina-target ko sa Europe. 1,000 pesos po yan per day. Okay, ngayon, kung gusto mo maging effective yung advertising mo, dapat po minimum 4 days, 4 na araw sunod-sunod, para makakuha ka po talaga ng quality clients. Okay, so again, pwede ka mag-refer, okay? Pwede ka rin mag-advertising. Depende po sa'yo kung ano po yung gusto mo. Kung ayaw mo magbayad, pwede ka naman mag-refer. Kung gusto mo magbayad para mas mabilis makakuha ng clients, pwede ka po mag-advertising. Alright? And number 5 is tax per encashment. Okay. More or less, 10% from your gross income is deducted per encashment. This is paid to the Bureau of Internal Revenue. Other deductions is given to a live foundation and other operating costs to maintain the online facility. Okay. So say for example, nag-encash ka po ng 1,000 pesos. Magkano po makukuha mo? 850? Ayan. Kasi po yung 100, bayad po yan sa tax, tapos yung 50 pesos ang alam ko po bayad po yan sa online facility. Baka po, dati po bayad po yan sa BDO. Ngayon hindi na po tayo connected sa BDO, baka po nasa ano po yan, binayad sa Bibo facility. Yan. So yan po ang tax per encashment. Alright? And number 6, Hubbers optional. So Hubbers are your manpower in this business. They will serve as your staff to help you expand your business and get clients. Minimum cost for a hubber is the account registration, 5,000 for the hub, expenses, training fees, and others. So yun po. Kung gusto mo po na magkaroon ng manpower, as you know naman po, di ba, we are doing network marketing business. So dapat meron kang organization, meron kang team, meron kang manpower. So the more manpower you have, the more income you will get. Diba? And that's where you will get the time and financial freedom. Ngayon, pwede ka po magkaroon ng hubbers. So, hubbers, ito po yung mga tawag nito, pwede po mga OFW na gusto mo na mag-for good sa Pinas, pwede din po yung mga students, pwede din po yung mga undergrads, pwede din yung mga nag-stop, basta minimum 18 years old. Mga pamangkin mo, anak mo, kamag-anak mo, pwede po yan. So,
Ang sistema po diyan, once na nakahanap, pupunta po sila sa hub, doon po sila magsi-stay. And once na natuturuan po sila na mag-digital marketing, once na meron na silang client, that's the time na bibigyan niyo sila ng account. Okay, ngayon, and there will be an operating cost sa loob ng hub. Minimum 5,000 pesos po yan. So saan po napupunta yung 5,000? Para po yan sa renta ng hub, sa tubig, kuryente, sa pagkain, sa internet, sa wifi, sa aircon. Yan, dyan po yan natupupunta lahat. And aside dyan, syempre may mga trainings din po yung hubbers. For example, sa Technocrat community, may training po, for example, sa Jumpstart. May training po ngayong January 26, ang babayaran po dyan is 1,000 pesos. Yan, so yan po yung operating cost kapag meron kang hubber. So dapat maintindihan nyo po yan, na-educate kayo. Pero compared po doon sa sinabi ko kanina na sample computation na 6.7 million ang operating cost ng isang manufacturing facility, ito po magkano lang naman, hindi na ka naman aabutin ng 1,000,000. Diba? Ayan. So, eto po, ano po yung mga advantages of Digital Biz? Number one, online platform, di ba? So, nasa internet, kahit saan ka, kahit nasaan ka man sa ibang bansa, kayang-kaya mo tong gawin. Okay, 3 to 4 hours lang kung busy ka, okay na. Basta may mentor and coach ka and may mga tawag nito, hubbers ka na tumutulong sa'yo. Number 2, typhoon calamity proof. Ako po, galing Bicol, tubong Bicol, pero ngayon nasa Ortigas na po ako. Alam niyo naman po, di ba, gaano binabagyo ang Bicol. Pero ang kagandahan, lalo na nung COVID kami, kung kailan po nagbagyo, kung kailan walang kuryente, saka naman po dumami yung clients namin. Saka po, naging times 2, times 3 yung income namin. So, ibig sabihin pala, kahit may bagyo sa Pilipinas, kung ang negosyo mo online at worldwide, international, hindi ka apektado sa income. Yun, ganun po kaganda. Number 3, portable business. Sabi nga, kahit nasaan ka, kahit nasa airport ka, nasa jeep ka, di ba? Kahit nasaan ka manglupalop, kayang-kaya mo tong gawin. Basta meron ka lang internet, i-download mo lahat ng mga videos, mga kailangan mo, tapos katabi mo sa bus, katabi mo sa jeep, panoorin mo, di ba? Okay na, di ba? Ano pa? Borderless worldwide expansion. Ibig sabihin, kaya mong mag-expand sa iba't ibang bansa nang wala kang binabayarang permits or taxes. 'Di ba? Actually, yung mga pinapadala po namin product sa Europa, sa USA, meron na pong mga mga FDA approval, mga permits, mga license to operate na binibigay ang company para yun na po yung mga documents mo para makapasok yung product sa ibang bansa. So imagine mo, wala ka nang binayaran doon. And syempre, with the power of online, with the internet connection, kaya mong makapag-usap kahit nandito ka sa Pilipinas, kaya mong makipag-transaction, video call sa isang client mo na nasa Europa, nasa USA, nasa Canada. 'Di ba? Ano pa? Team support. May malaking team support po kayo, mga kabayan dito. Aside sa Digital Biz, meron tayong Technocrat and meron tayong Project High. Meron tayong Mentor Joseph Lim. 'Di ba? And credible mentors. Of course, ito po, Mentor Jerwin of Peralta is the first Hall of Fame ng Technocrat. Top 50 elite, di ba? Mga leaders natin, mga hubbers natin, napakamasisipag, mga top 15 ng Technocrat, o di ba? So, very credible and may mga napatunayan na, and syempre, matagal na po sa business. Honestly, I've been here for 12 years na. Going 13 years na ako. Diba? So, ganun po yung track record natin, ganun ka-solid. Okay? And, ito na po, proper response to digital biz operating cost. So, ano ba yan? Number 1, ano ba yung tamang mindset mo kapag nagnenegosyo ka sa digital biz? Okay, ano yung tamang response mo sa mga babayaran? Okay, number 1, learn and accept the cost in business operation. So kapatid, kabayan, classmate, negosyante ka, may kailangan kang bayaran para tumakbo yung negosyo mo. Okay, so sana naintindihan mo. Ngayon, yung tinuro ko kanina na halos 6.7 million na kailangan mong bayaran sa isang maliit na manufacturing facility, dito po sa Digital Biz, hindi ka naman magbabayad ng milyon para lang tumakbo yung negosyo mo.
O, diba? Sinabi ko na kanina yung mga dapat mong bayaran. Okay? Number 2, be updated with the company's policy and regulation. Follow AIM Global page, Dr. Ed Cabanto page, and Digital Biz page para updated ka lagi sa mga announcement and updates. Number 3, understand that digital marketing has lower operating costs than traditional business. Okay, dito po wala kang babayaran na renta, tubig, kuryente, 'di ba? Wala kang babayaran ng mga other fees, mga lisensya, mga ganyan, 'di ba? Sinabi ko na rin kanina, and-explain ko po siya in detail kung gaano kaganda na nagdi-digital business ka. And number 4, cooperate well with your team, especially with your mentor, para ma-educate ka, okay? Number 5, big dreams has necessary cost. Sana naintindihan mo yan. Mataas ang pangarap mo, malaki ang goals mo, bago mo yan maabot, malaki din po yung kailangan mong bayaran. Okay? But not as big as having a traditional business. Okay? Ayan. So, ito po yung page ni Doc Ed Cabantog. Paki-follow nyo po siya. Okay? And ito naman po ang page ng ating company, Alliance in Motion Global Incorporated. And ito naman po ang page ng Digital Biz. Alright? And okay. Actually, malapit na po ako magtapos. Ito na lang po yung iiwan ko sa inyo. Big dreams has necessary operating cost. It also needs time to plant and harvest. So be patient and enjoy the journey to the top. Okay, again, big dreams has necessary operating cost. It also needs time to plant and harvest. So be patient and enjoy the journey to the top. Okay, so yun po yung may iwan ko sa inyo. Mga kapatid, so hindi naman po ako nagtagal ng tama, sakto isang oras. Kailangan mong maintindihan na kung malaki yung pangarap mo, okay, malaki ang goals mo sa buhay, may kaakibat po yan at nagnenegosyo ka, nasa digital marketing ka, na digital biz, may kaakibat po yan na kailangan mong bayaran para tumakbo yung negosyo mo araw-araw. Okay, so sana po may educate kayo, naintindihan nyo. And syempre, if you have big dreams, give time, be patient sa pagplanting, alam mo yon, pag, kunyari, di ba, magtatanim ka ng palay, di ba, anong mangyayari? Paano ka nagtatanim? Siyempre, nililinisan mo yung yung sakahan, di ba? Tapos ilalagay mo yung mga, yung mga seeds ng palay, o tapos, siyempre, di ba, mo siya, titingnan mo araw-araw, baka tinutuka ng mga ibon, 'di ba? Poprotektahan mo siya, 'di ba? Tapos lalagyan mo ng tubig, papatubigan mo hangga't sa makita mo na lumalabas ng mga punla, 'di ba? Tapos aside doon, pag nakita mo na yung mga palay na lumalabas, 'di ba? I-harvest mo, tapos papatuyuin mo, 'di ba? So it takes time. So mga kapatid, kabayan, classmate, if you want to achieve big income, big dreams, big goals, be patient in your journey. Okay? Be patient. Kailangan mong maging mahabang pasensya. Like for me, I've been here for 12 years. Part ako ng top 50 elite. Hindi ko naman po yung ginawa lang ng isang taon lang. Diba? Matagal-tagal na taon. Ayan. So kaya dapat maging patient ka, makipag-cooperate sa mga mentors mo, and educate yourself in the business. Okay? And wag kang mag-iisip parati na easy money. Kasi everything easy. Okay? Everything na mabilis kitain, mabilis ding nawawala. Okay? Always remember na kapag pinagpaguran mo yan, kapag in-establish mo solid yung pagkapundasyon mo, that I'm very sure na lifetime ang harvesting mo niyan. Okay? So I hope naintindihan nyo guys yung operating cost ng ating negosyo. So thank you so much everyone for listening, for having training with me. And kita-kits po ulit tayo sa next session ng ating Digital Biz. Alright? So back to you, our pogi na host, Coach Ralph. Ayun! Thank you so much, Mentor Jessica, sa very informative and sa sobrang mas laging malinaw sa aming lahat kung bakit kailangan natin ng operational expenses sa negosyo natin. And of course, sa mga partners natin dyan worldwide and
siguro mas naipakita ni Mentor Jess na talagang mas maganda sa team natin, sa community natin, especially dito sa Digital Biz, kasi sa sobrang baba na operational expenses, pero pwede kang kumita ng milyon tulad sa ibang malalaking negosyo. So before that, gusto ko lang munang pasalamatan si Mentor Jessica. Okay lang ba guys?